morning, boss. Alam mo, Aljo, paano kala sa Kongreso na ibaba ang buwis sa mga low-income workers? So magandang epekto nito sa mga manggagawa, pero liliit ng kita ng gobyerno o baka magkaroon ng tax collection deficit. And to know more about this, let us all welcome our economist this morning. We have Mr. Mon Orosa. Good morning, sir. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning to all of your viewers and of course to both of you. Alright, sir. To start off, ano bang epekto sakaling ibaba ang... Well, a lot of it depends on where you apply it, no? If you apply it on a small base, you will have a small result. If you apply it on a big base, it will have a bigger result. Now, when you're talking about lowering the income tax o babaan yung income tax dun sa mga mababang kumikita, numerically, they may be large, or the number may be large, but the aggregation of the taxes collected may be very low. So kung bababaan mo doon at doon mo lang bababaan, bibigay ka na siyempre ng konting ginhawa doon sa mga tao. Pero I think you have to review, and I think the issue of lowering the taxes has to be, I think, considered largely not just in terms kung anong relief na mabibigay mo sa maliliit na tao, but I think kailangan natin pag-aralan ng total taxation system because the system has already become so unfair. Hindi kako nga sa inyo, siyempre ang kapalit na iisipin ng tao dito, bakit ba ako magbabayad ng buwis na ganito kataas kung wala naman akong tinatanggap na serbisyo or ang quality of the service is so poor? And that's always the trade-off, no? Ano ang kapalit na social services when you try to adapt basically socialistic practices in our economy? Now, in other words, malaki ang ating poverty base, di ba? But the question that comes up is, how much do you want to subsidize? Then meron ka ng CCT, meron ka ng ganito. In effect, yung burden na yun dala ng maliit na portion ng populasyon. So, enforced contribution and tax. No? In return, dapat may basic services na ibinibalik. We have 17 na nakabinbing panukala sa Kongreso ngayon. In fact, sa batas natin, 32%, 500,000 annual income ng isang empleyado ay kakaltasan kagad na 32%. So, pagpapababa ang sinasabi po nila doon. Pero sinasabi niyo po, sir, talagang mas paigtingin pa ang pangungulekta. Am I right, sir? Na sa lahat, no? Hindi lang mga empleyado, kasi talagang automatic yan, mga empleyado Paigtingin pa ang pangungulekta ng buwis doon po sa mga negosyante na may mga iba pong talagang hindi po nagde-declare ng tamang pabuwis. Well, kailangan mo makita yan from this standpoint, no? Na yung parang tatawagin nating underground economy or informal economy ng mga vendor sa mga nagtitinda, yung mga maliliit na nangangalakal sa karsada. Lahat ng nakakalat sa karsada, for example. Yan lang sa Top Avenue. Kasi nasa palengke. Diyan, walang kabuwis-buwis dyan, wala namang nagre-rehistro sapagkat itong mga taong ito, kukuha ng 500 piso, bibili ng kalakal, tapos ibebenta ng 1,000 para kumita sila marahil ng 100-200 piso isang araw. Hindi naman nagpa-file ng income tax yan So, kailangan i-relate mo din sa number of income tax filers. And is your system sophisticated enough or broad enough so that you can bring more ng informal economy into the mainstream system, then your tax base will automatically be enlarged. Kanya lang, sinong nandun sa informal economy? Lahat ng mahirap na sinasabi mo, or at least, ang tawag nila sa sarili nila, mahirap sila. Pero alam mo, marami ako nakikitang titinda dyan, medyo magandang buhay. Well, I guess siguro dapat rin magkaroon tayo ng proper education, Aljo, pagdating sa pagbabayad ng buwis, lalo dun sa mga mamamayang Pilipino, para alam nila kung bakit nga ba talaga dapat magbayad ng buwis. Dahil may mga iba sa atin, mga mamamayang Pilipino, na they don't declare everything. Minsan tinatago nila o dinadaya nila. So, dapat din may makita yung mga taong bayan kung saan ba talaga napupunta yung kanilang buwis para mas mag-work, di ba? Magbabayad ka talaga ng proper income tax, tapos makikita mo kung saan napupunta. Totoo yan. Kaya lang, if you pretend na ikay mahirap, maski na magandang kita mo informally, tapos pag may nangyayari, nagkasakit ka, na-aksidente ka, ganito, tatakbo ka din saan? Sa mga government institutions, PCSO, kung saan-saan, kung sino pa, hihingi ka ng tulong ito kasi mahirap lang ako. Pero in other words, walang ganong in the way things are handled. Yes. No? We have this progressive tax system. Sinasabi nila, kung sino yung sumusweldo na malaki, dapat ganun din ang tax niya. Yung mga sumusweldo ng mga maliliit, ganun din ang tax dapat. Susundin natin yan. May sa batas po yung progressive system. Sweldo o kita? Opo. Kailangan yung differentiation. Opo. Kasi lahat po ng income, illegal man yan o hindi, bubuwisan po kayo talaga. Okay, sir. Yung mga nagsisweldo, Opo.
Almost automatic yan kasi withholding tax system Yes, yan sir. eh. Di ba? So, hindi mo pa tinatanggap, kinakaltas na sa iyo. Pero yung mga informal business people o yung mga mangangalakal, walang withholding dyan. So, it's a strictly cash economy. Magpunta ka ng palengke, mamili ka, tingnan mo kung makahingi ka ng resibo. Opo. Pero dapat... Bibigyan ka papel na gano'n, bumili ka ng kasim, kalating kilo. Ano? Pwede ba yung for taxation purposes? Talagang hindi pwede. Pati yung mga huweteng natin, lahat ng illegal na kinikita ng isang individual, dapat may buwis po yan. Hindi, sinasabi nila. Meron kami binabayad na buwis, naglalagay kami, ano ba kayo? Oo nga. Yan ang problema. Pero sir, malaki rin po bang epekto ng pagbaba ng low income sa credit ratings? Para saan po ba yung credit ratings? Yung credit rating, hindi mo maibibigay dun sa maliit because the standards, for example, for issuance of a credit card, is terrible. Kailangan ganito ang minimum income mo, kaligos bibigyan ka ng napakaliit na credit. Kailangan, I think you have to earn at least about 15,000 before they even a month, before they even consider you for a credit card. And the item, ang sasabihin ko ganito, kung ganyan naghihirap ka na, please huwag ka na kumuha ng credit card. Because sinisingil ka 3.5%, 3.75% per month. Ha? Ay ba, napakalaking, ano yun? Pagkanako na legal sa mga bangko. Alam mo kasi, some years ago, tinanggal nila yung limits on interest rates. And they just opened it up. So, lang pagsasamantala, gusto mo ng credit. Kasi naman tayong Pilipino, hindi tayo sanay mag-save. Sanay tayong isanla yung ating kikitain bukas at sa loob ng 12 buwan para gusto ko itong tablet na ito o gusto ko itong ganito. Yun. So, doon nakakita natin na ang ugali natin bilang mga Pilipino ay gastusin bago natin. Sir Mon, question. Bilang isang economist, anong nakikita niyong magandang gawin tungkol sa issue ng tax dito sa ating bansa? Well, as I said, I think what we need to do is do a comprehensive review rather than a piecemeal. But the question is Congress prepared to do a comprehensive review? Well, that may take several years to finish, to really streamline all the aspects of taxes that are imposed and collected para makita mo kung saan nandun ang problema and where the burdens are unevenly spread. But it is also true that if you bring down the tax rates a little bit so that people do not begin to resent paying the taxes and are willing to pay it, it can become a stimulus to the economy. Of course, the first thing that all the legislators, government officials, and the president will look at it, ayoko, mawawalan ako ng pera. Hey, hindi mo pera yan, pera ng bayan yan. Pera yan ng mamamayan. Huwag mong angkinin. Okay. This is why ako, theoretically, although it's used throughout the world, I have a deep question about VAT. Opo. Bakit? Walang appropriation dyan. Basta kolekta lang ng kolekta. Hindi mo lamang saan pupunta. Yes. 12% po May yan. tax na nga na ikakaltas sa sweldo mo, may VAT ka pang babayaran. Sa lahat ng 12%. bibilin mo, mayroong Yes. VAT. At ang ultimate consumer ang nagbabayad ng 12%. Kasi kung manufacturer ka, offset, input, output. Offset lang yan. So you have to get the So receipt. pero ikaw, bibili ka ng Coca-Cola, 12% ang binabayad mo. Automatiko ka agad dyan. Automatic yan. Kahit hindi ka vatable person. Ganun ang problema po sa VAT. Hindi mo pagka consumer items, paano mo sasabihin VAT artist exempt ako? Kasi pag nag-i-income, may certain kasi limitasyon pag vatable person ka. Around 3 million annually, parang ganun eh. I'm not so sure about that. Pero ang maganda po dito, sir, marami mga tax exemptions, no? Educational institutions, charitable institutions, marami pa, mga simbahan, no? Pero ika nga, napapansin ko lang, meron tayong mga non-stock educational institution, pero questionable po ang kita po nila. Sa nakikita na, maganda kayang tingnan mabuti ng BIR yan, sir. I think the BIR is looking into that. Maski na religious organization ka, meron kang eskwelahan. The law says that it does not matter if it has to do with your religious activities. Any other economic activity is subject to tax. So having a private school is an economic activity. Now, you can put in religious instruction, but that's not the point. The point is that still created for profit. Okay. May mga panukala naman. Why not babaan natin corporate income tax to entice more investors to invest
That's a valid proposition. That may be what you can do. Kasi doing business in the Philippines is not all that easy, no? So aside from that, for example, we have the highest wage rates in all of Southeast Asia. Mas mataas pa ang sweldo dito kaysa sa Bangkok. Which is so far ahead of us in terms of economic development. So dito mo nakikita na, well, maybe it's just a tribute that we have a very active union mechanism here in this country, but the point still is, from a corporate standpoint, lowering the 35% to a little bit, maybe about 30 or 25%, will mean a lot as far as the economy is concerned, but it can also bring in an awful lot of investments. But you must consider that we are already providing incentives for foreign investments to come in. And sometimes, lalo na sa mga economic zones natin, 10 taon ka hindi magbabayad ng buwis. So there's a lot of competition in the region. So kailangan mo din tingnan yung issue ng investments na papasok dito, especially if it's foreign. But if it's domestic, it's another story. Opo. In other words, nandyan na yung pera. But you must also take a look at other conditions. Right now, there's no incentive to save because you don't earn anything. Yes. You know, at saka maglayo ka ng pera sa bangko ngayon, nalagay mo na 10,000, after 1 year, lugi ka na. By the rate of inflation. Wala kang kinikitang interest. Mahuhulog pa rin tayo sa puntong lifeblood of the society and taxation. Pero sinabi niyo po... Aljo, basta kung may nakikita naman ako, may napupuntahan yung tax sa binabayaran ko, okay naman Nakikita sa mo akin naman? magbayad ng tax. Hindi. That's the big problem. Infrastructure projects Yes, meron dito. naman. Pero syempre, sana talagang mas, di ba? Yung traffic. Siguro pag Traffic. sino makasolve ng traffic, ay bigyan natin ng komendasyon. Highway Patrol Group, maganda. Si Sir, kinukwento niya sa akin kanina, na traffic May siya. isang oras kalahati ako para Galing siya makarating Pasig. dito. At least may ginagawa improvement po. Si Secretary congratulations din. Kasi Oo, may improvement Sec. na po, sir. Oo. Alam mo, Opo. Hindi, I tsaka maganda. wrote an article about that. Yes, sir. Man ako sa EDSA. Galing ako ng Baguio. Oh. Hindi gumagalaw. Talagang ang bagal-bagal. Tinitingnan ako sa kanan. Katakot-takot na bus dumadaan. Siguro ang pasahero 3, 4, 5. Walang... Ay, bay, binaman namin yung isang oras na yun na dinaan ko sa EDSA. Sunod-sunod yung mga bus, walang pasahero. Kanya nung sinulat kong ganyan, hindi ba nakokontrola yung pagpasok ng bus dito? Well, of course, they began to do it now. Tinanggal ngayon yung mga buses. Gumaan ngayon ang EDSA. Yan. Pero It's a maganda matter naman of discipline. may effort talaga ang ating government na ayusin anong solusyon to ease traffic congestion dyan sa may EDSA, lalo na nagtutulong-tulong na ang PG at saka ang MMDA tungkol dyan. Alright? Before we end, would you like to, siguro magkaroon na reminder sa mga viewers natin patungkol sa tax? Well, kailangan dito, the citizenry must be vigilant. I think there is a basis to consider a revision or an overhaul of our tax structure and room for the lowering of income taxation or withholding taxes on those who are salaried. And also a revision of the application of the VAT. So I think there is also room there maybe to lower the VAT by a couple of percent. And so these things are important so that we can have the impetus to take off. Ang problema kasi ngayon yung tinitingnan ng tao ngayon, for all the improvements that the government claims, people are still kind of holding back. Pero nakikita na pag ang taong bayan mismo ang ginaganahan, then there will be much more domestic investments that will be made to enter into different and all kinds of businesses. So it's time. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Sir Ginoong Mon Orosa, isang economist.